Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Mag-asawang senior citizen sa Zamboanga del Norte, patay sa saksak. Ang sospek, anak-anakan nila na namatay rin. Sa Bulacan naman, nanay at kanyang mga anak na edad 4 at 9 natagpuang patay sa loob ng sasakyan. News 5 Exclusive. Huling-huli sa video, ang mala Nico Robin na kamay ng mga mandurukot sa event ng One Piece. Ito naman na para bang goma-goma ni Luffy ang atake sa pag-stretch ng kamay para maabot ang timbang may lamang kita ng tindahan. Kaskaserong jeepney driver sa Rizal nag-counterflow at nakapatay ng babaeng rider. Maaraw na, pero bakit baha pa rin sa ilang lugar? Baka abutan pa raw yan ng bagyo sa susunod na linggo. Habang sa Cebu, may sumulpot na sinkhole. Golden Retriever sa Cavite, natabunan ng kumuhong lupa. Ang aktwal na video ng pagsagip sa kanya, panoorin mamaya. Isa pang Golden Retriever, itinuro sa mga pulis kung saan nagtatago ang fur parent niyang wanted. Sa ating K-Alaman, bakit nga ba nakangiwi ang mukha ng ilang stroke survivor? Eto na nga, pelikulang pangit ang animation, tinalo raw sa takilya ang Spider-Man Brand New Day. Kilalanin ang bidang batang baka na si Yulai. Pinatay sa loob ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen sa loob o sa Zamboanga del Norte. Suspect sa krimen ang kanilang anak-anakan na namatay din. Pera at sugal ang tinitingnang motibo sa malagim na krimen. Narito ang Frontline Report. Sa bahay na ito sa Dipolog City, natagpuan ang isang pamilyang wala ng buhay. Magkakahiwalay na nakita sa loob ang bangkay ng mag-asawang senior citizen. Nagtamo ng saksak sa dibdib at sugat sa batok ang 82 anyos na tatay. May sugat naman sa batok ang 67 anyos niyang misis. Habang ang 38 anyos nilang anak, may sugat sa noo at naubusan daw ng dugo kaya nasawi. Ayon sa mga otoridad, walang senyales ng forced entry o sapilitang pagpasok sa bahay. Wala rin daw nawawalang gamit. Ayon naman sa mga kapitbahay, narinig pa raw nila na nagtatalo ang mag-ama bago ang insidente. Posible raw na may hinampas ang tatay sa anak na gumanti rin sa kanya. Pagdating nung adopted nung gabing iyon at nag-away ito sila ng matanda, kung natamaan dito sa forehead yung anak, ay gumanti po ito. Hindi kaagad siya namatay. Away sa pera at sugal ang sinisilip na anggulo ng mga otoridad. Patuloy pa ang investigasyon sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Hinalay umano ng isang Amerikano ang babaeng nakilala niya online. Ang biktima nakipagkita sa suspect at nung molestyahin siya ay nagpasaklolo sa kanyang nobyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Sa isang bahay sa San Juan inaresto ang Amerikanong ito. Inirereklamo siya ng panghahalay sa 18 taong gulang na babae. Base sa investigasyon, nagkakilala online ang suspect at biktima. Nagkayayaan silang gumimik kasama ang mga kaibigan ng biktima. Pero nang sunduin na ng suspect ang biktima sa napagkasundo ang lugar, doon na raw ito nagsimulang gumawa ng kahalayan. Ako na siya ng di maganda. Hinawakan na yung nahalik-halikan na siya. So, until makarating sila dito sa may bahay. Patagong nakatawag sa cellphone ng biktima sa kanyang nobyo na agad namang nagpasaklolo sa 911. At base sa kanya, very aggressive yung US citizen. Kaya, yun, nag-feel na siya. Threatened na siya, kaya tumawag na siya nung tinawagan niya yung boyfriend niya. Baka meron na silang, bago pa lang sila mag-meet, medyo naka-inom na rin.
Nasa kustodiya na ng San Juan City Police ang inarestong Amerikano. Nakikipag-ugnayan na rin ng pulisya sa US Embassy at Bureau of Immigration para makumpirma kung legal ang pananatili niya sa bansa. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng sospek na nahaharap sa reklamong acts of lasciviousness. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. 3 ang patay sa sunog sa Pasay City. Ang mga bomberong rumesponde, naubusan pa raw ng tubig. Live mula sa Pasay City, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Ria. Yan, si Ria, kamusta na ang sitwasyon dyan ngayon? Tuluyan na bang naapula ang apoy? Yes, Julius. Sa ngayon makikita natin na naglalagablab na apoy ang tumupok sa mga kabahayan dito sa Tenco Street, Barangay 106 at 107 sa Pasay kaninang 1:44 ng hapon. 1:47 nang itaas sa unang alarma ang sunod at second alarm 2:03 ng hapon. Naubusan pa ng tubig ang ilang fire truck kaya nagtulong-tulong ang mga residente. Pansamantala namang manunuluyan sa Padre Zamora Elementary School ang mga nasunugan. Alas 3:45 ng hapon nang makontrol ang sunog. 4 ang kumpirmadong patay sa sunog at 4 naman ang kumpirmadong sugatan. Ayon kay Barangay Chairman Salvador Vargas, ang mga nasawi ay miyembro ng isang pamilya. Kanina habang ini-interview natin yung mga tao dito, Julius, yung maglola isang 50 years old tapos yung kanyang apo na 3 years old lamang ay magkayakap nung sila natagpuan. At ayun no, sa ngayon tinitingnan pa natin yung naapula pa rin ng patuloy itong sunog. Yun ang latest dito sa Barangay Tenco, Pasay City o sa Tenco Street, Pasay City. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan. Mobile Journal Ria Carlos. Inaalipungan na raw ang ilang residente sa Hagonoy, Bulacan dahil sa hindi humuhupang baha. Damay na nga raw ang kanilang kabuhayan kaya sila na ang gumagawa ng paraan dahil wala naman daw tulong ang mga palpak ng flood control projects. Live mula sa Hagonoy, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebue. Alexis, gaano pa kataas ang tubig dyan? Cheryl, dito nga tayo sa Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan at hanggang ngayon kahit tirik ang araw ngayong buong Biyernes, hindi pa rin humupa ang level ng tubig dito. Ayon sa mga residente, halos 2 linggo na daw itong tubig dito pero hindi pa rin ito humupa-hupa at nagkandalugi-lugi ng araw ang ilang mga negosyo dito at patuloy pa rin sila nandito. Maaraw na pero lubog pa rin sa baha ang Barangay Iba sa Hagonoy, Bulacan. May bahaging hanggang bewang ang taas ng tubig, kaya ang mga residente todo taas ng kanilang shorts at pantalon para hindi abutin. Pero dahil hindi naman tumitigil ang buhay dahil sa baha, ang mga residente muna ang bahala sa diskarte. Lalo't 2 linggo na raw lubog ang Barangay Iba na sinibayan pa ng high tide. Kwento ni Tatay Ben Bautista na tricycle driver, halos lahat na sila may alipunga dahil hindi humuhupa ang tubig. Pero kailangan pa rin kumayod dahil wala namang choice. Hindi kami iniiwanan ng baha. Kaya kami lahat doon halos may alipungan na kami. Lahat ng lugar na malalalim pinupuntahan namin. Talagang kalunos-lunos yung pag nakita mo yung mga tao doon, yung mga bahay. Talagang lahat. Alang piniling hindi lubog. Hiling niya, sana maramdaman naman ang flood control project sa lugar. Lahat ng flood control gibal lahat. Hindi nakatulong sa tao, sa mamamayan. Bagkus. Lahat ng ang nakinabang ay sila lang sa gobyerno. Kaya kami sanay na sa ganito nga, hindi na kami kumigibok. Si Nanay Lolita Gutierrez naman, 3 araw isinara ang kanyang putasan dahil sa baha. Back in business man daw siya ngayong araw, sobrang tumal naman ng benta. Mula raw sa 3,000 pesos kada araw, ngayon 400 pesos na lang. Sana po matulungan kami kahit paano. At sana hindi lang kami, yung buong barangay matulungan ng ating pamahalaan. Naabutan naman namin si Tatay June na pasan-pasan ang pagkain ng kanyang mga manok. Kwento niya, sumasakit na ang paa niya sa paglusong.
Nalunod na rin ang kanyang mga alaga dahil sa baha. Masakit naman, no. Malungkot. Bakit po, sir? Dahil alaga mo nagkakalunod. 10 araw na nakalubog sa baha ang Barangay Iba dito sa Hagonoy, Bulacan. Ang ilang residente, kanya-kanyang diskarte. Katulad na lang ng tricycle na dumaan sa aking likuran. Medyo mataas siya ngayon kumpara sa normal na sasakyan dahil nga lubog sa baha itong barangay na to. Dahil nasari na lang sa baha ang mga taga-barangay Iba, nag-do-it-yourself o DIY flood control ang ilan sa kanila. May mga naglagay ng kahoy at hollow blocks, gaya ng bahay nila Jasmine Aguila. Aniya, total, wala rin naman daw aasahan sa flood control projects ng gobyerno, sila na ang gumawa ng solusyon. Wala, kung hindi kami mag-iisip ng paraan, wala naman tayong aasahan sa government natin, lalo ngayon eh. Kaya din lumalalim yung tubig dito, gawa nung yung flood control na ginawa nila sa may bandang Iba na stop. So yung tubig, talagang todo yung arangkada dito sa amin ngayon. Bukod sa barangay Iba, 4 pa raw ang bahang barangay. Sa datos ng DPWH, 42 ang flood control project sa Hagonoy, Bulacan mula 2023 hanggang 2025. Higit kumulang 3.52 billion pesos ang halaga niyan. Pero ang mga taga-Hagonoy, hindi raw ito ramdam. Sa panayam ni Bulacan Governor Daniel Fernando sa programang Ted Filon at DJ Chacha, mas lumala ang baha sa Bulacan dahil sa high tide. Pero makakatulong daw sana kung gumagana ang flood control projects sa lugar. Kung nagawa po lahat yan, magiging effective, mababawasan, I think, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation di canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, may mga kanal po yan, naka-drainage po yan sa gilid. Sa ngayon, idineklara na ang state of calamity sa buong probinsya ng Bulacan. Cheryl, nakapanayam nga natin kanina ang local MDRRMO officer ng Bulacan at ayon sa kanila nitong Miyerkules pa daw inideklara na state of calamity ang buong probinsya. Inuuna raw nila ngayon ang mga lubog sa baha na nasa evacuation center at meron din daw silang mga tulong para sa mga merong agricultural and infrastructure damages para nga daw sa early recovery ng buong probinsya. Suspendido pa rin ngayon ang ilang pasok sa ilang eskwelahan dito dahil pinasok ng tubig baha ang ilang classroom na ngayon ay hindi mapakinabangan. Ayon sa ilang residente, ay tumataas daw tuwing gabi itong level ng tubig dito. Pero mabuti ngayon at hindi pa natin to nararamdaman. Cheryl, kasalukuyan parang normal ang mga residente dito. Kung maririnig ninyo sa aking background, meron pa nga nagkakaraoke dito at bukas lahat ng tindahan na parang walang baha dito. Yan mo ng latest. Balik sa inyo dyan, Cheryl. Maraming salamat, Alexis Ebwe. Hirap pang makabangon sa baha at landslide ang mga residente ng Bataan. Nangangamba pa rin silang maulit na naman ang mga sakuna sa susunod na linggo dahil mayroon na namang paparating na bagyo. Live mula sa Dinalupihan, Bataan, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Mon, anong ginagawa ngayong paghahanda ng mga residente dyan? Julius, nandito ako ngayon sa Barangay Pentor sa bayan nga ng Dinalupian sa Bataan kung saan sinamantala ng maraming residente rito yung aliwalas at init ng panahon para gumawa ng mga sandbags gaya nito mga nakapaligid sa akin. Kinatatayuan ngayon, no? Ito'y bilang proteksyon daw dito sa paligid ng ilog matapos masira ang mga bahagi rin ng river slope protection. Pero bukod sa baha, nangangamba rin ang mga taga-Dinalupihan na baka maulit daw yung mga insidente ng landslide oras na lumakas na naman ang ulan sa susunod na mga araw. Malalaking tipak ng bato, bahagi ng nagbagsakang mga puno at magkasamang lupa't buhangin. Ito ang iniwan ng landslide sa Barangay Bayan-Bayanan sa Dinalupihan, Bataan. Kasunod ito ng mahigit 2 linggong walang tigil na ulan sa probinsya. Ang isang bahay nga, bubong na lang ang makikita matapos mapuno ng lupa at bato ang pader nito sa likod. Nagkalat din ang ilang gamit at mga bato sa dinaanan ng baha. Sing taas ng tao o mahigit 5 talampakan yung laki ng mga gumulong na bato dito sa lugar galing sa bundok. Closely monitored o mahigpit na binabantayan ng mga otoridad itong area, lalo't may pangamba
na posibleng magkaroon pa rin ng mga pag-ulan sa mga darating na araw. Naabutan namin sa lugar si Nanay Sherlina na balot pa rin ng trauma. Ilang metro lamang kasi ang layo ng kanilang tinitirhan sa pinangyarihan ng landslide. Ito narinig ko nga po tumunog dyan, tug, gumanyan. Kaya yung pala, bato na, nalaglag siguro. Tapos, ding! Nag-eating po, sir. Kung hindi kami makatakbo talagang, mamamatay kami. Kami mag-iina. Itinuturing na Indigenous People o IP community ang lugar. Kakaba-kaba sila hanggang ngayon, lalo't may weather forecast na posibleng ulanin na naman ang Bataan sa susunod na linggo. Pag bumagsak ang ulan, ayun, nagkakaba na ako. Sabi ko, Lord, ito na naman. Bahala ka na po sa amin. Hindi nga po kami natutulog ngayon kami mag-ina. Ala naman po kami paglikasan na ibaluti eh. Sa ngayon, itinuturing ng danger zone ang mismong dinaanan ng landslide. Inaaral na rin ng Dinalupian LGU ang posibleng paglikas sa mga pamilya na nakatira malapit sa lugar. Binabalaan din nila ang kanilang mga kababayan sa posibilidad talaga ng mga landslide lalo't may tuturing ng saturated o malambot ang lupa lalo sa bundok. Mula nung nag-start po yung buwan ng August, walang palya po yung naging pag-ulan. Yung tubig po talagang nasa ilalim na po ng lupa, malambot na po yung lupa. So yung tendency po niya dahil malambot na po, lalo dito sa elevated part, dudulak po yan at bababa po siya. Lalo na po malakas po yung tubig. Balik normal na ang level ng tubig sa maraming ilog sa bayan. Mas maaliwalas na rin ang panahon, kaya sinamantala ito ng mga residente ng barangay Pagalanggang para gumawa ng mga sandbag. Daan-daang sako na puno ng mga buhangin ang itinatapal nila sa mga bahagi ng river slope protection na pawang nagkabitak-bitak at gumuho na. Aabot sa halos 4 na metrong haba nitong river slope protection ang nasira nitong kasagsagan ng halos 3 linggong walang tigil na pag-uulan. Kabilang ito sa nilalagyan nila ngayon ng sandbag bilang proteksyon na rin dito sa lugar. Pawang mga residente at LGU na lamang ang nagtutulong-tulong sa paggawa ng mga sandbag, lalo't madalas mabilis tumaas ang katabing ilog tuwing malakas ang ulan. Napakalaki po ng tubig talaga, umabot po ng 1 meter na lang lalampas na po dito sa pinaka widening ng riprap natin. Mga per shade lang po ito, kumbaga sakit. Pero kailangan po talaga ma-riprap po ito. Nitong Hunyo, naglatag na rin ang mga sandbag sa bahagi ng dike. Pero sadyang hindi raw nito kinakaya kapag malakas ang ragasa o agos ng tubig sa ilog. Hiniling na raw nila ito sa DPWH pero naantalang gawin matapos suspindihin ng lahat ng mga flood control projects mula nang pumutok ang kontrobersya. Naglalagay po kami ng pansamantalang sandbag para po mapigilan po ang epekto po. Posible pong lumala po yung mga sira at pag tumaas po ang tubig, maaari pong pumasok po at makasira po, makapinsala po sa mga kabahayan po. Julius, mga kapatid, nakatayo ako dito sa pinagpatong-patong na libo-libong mga sandbags na ginawa ng mga residente ng Barangay Pentor, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Dinalupihan. Ito kasi kinatatayuan ko, ito yung pinaka nabutas na part na ang pinaka-itsura kasi nitong ilog, paliko, kaya yung agos ng tubig kapag malakas yung current dito, pinaka-bungabanda, talaga nabubugbog niya yung pinaka-konkreto kaya nagkakabitak-bitak at nasira. Ito yung pinaka-pinoproteksyonan kahit paano nitong mga sandbags, pero nakita rin namin na yung ibang mga sandbags dito halos talagang nasira din dahil nga sa mga nagdaan na mga pag-uulan nitong nakalipas na 2 linggo, no? Ininspeksyon na raw ito ng DPWH at nangakong aayusin oras na gumanda na raw ang lagay ng panahon. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Wanted ang 3 babaeng magkakasabwat sa pandurukot sa One Piece cosplay event sa Quezon City. Nagpanggap pa silang fan at sumali sa siksikan para magnakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Exclusive! Siksikan sa isang cosplay event sa loob ng malaking mall na ito sa Quezon City nitong Martes, August 18. Enjoy sa pagkuha ng video ang uploader na si Herbert Santos. Walang kamalay-malay si Santos na ninanakawan na pala siya ng katabi. Pagmasdan ang babaeng sospek na kunwari
abala rin sa pagkuha ng video. Hawak ng kaliwang kamay niya ang cellphone habang ang kanang kamay niya palihim nang kumakalikot sa sling bag ni Santos. May kasabwat pa siya na 2 pang babaeng lookout. Suot pa nila ang sombrerong suot din ng mga dumadalo sa event. Natangay ng mga magna. Nakaw ang wallet ni Santos. Sa panayam sa News 5, sinabi ni Santos na laman ng wallet ang 5,000 pesos cash, mga ID at credit card. Hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nangyari, lalo't maingat naman daw siya kapag nasa labas. Nabigla ka na, tulala ka na kasi bukas yung bag mo, yung wallet mo nawala. Hindi rin niya inakalang ang mga katabi niya mismo pala ang mga kawatan hanggang sa mapanood niya ang kanyang video pag-uwi niya sa bahay. Tila hindi pa raw nakontento ang mga sospek nang makuha ang kanyang wallet. Hindi pa po sila umalis nun eh. Kasi ang nakuha lang po nila wallet. Parang hiniano pa nila na wala pa yung cellphone, wala pa yung mga ano. Hindi po pa sila agad umalis nun eh. Napansin din daw ng biktima na 3 babae ang sunod ng sunod sa kanya bago siya manakawan. Bali po, nakikita po sa video na hindi na po pala isang beses ako sinundan. Talaga pong parang target lock eh. Pumunta ako sa ganun. Kasi po 360 gamit ko. Kaya po habang naglalakad ako, nakikita ko na nandun sila sa likod ko. Pumunta ako sa gawido, nandun sila. Pumunta ako sa gawido, nandun sila. Tapos po, nung parang nagkaroon sila ng pagkakataon yung dumami yung tao, doon na po nila ako dinikitan. Tingin din daw ni Santos ay bihasana sa pagnanakaw ang mga sospek. Nagsumbong sa mga security ng mall at nagpa-blotter sa barangay ang biktima. Dito rin niya napag-alaman na hindi lang daw pala siya ang nanakawan sa cosplay event. May nawalan din po ng iPhone 17. Nag-message sa akin na ano. Kasi po pinaghirapan pa po yun eh. Kasi po, hindi pa po bayad din po. Sinasabi sa akin. Viral na ang video ni Santos sa social media. Hindi raw siya nagdalawang isip na i-upload ang kanyang video bilang babala na rin sa iba na mag-ingat. Siyempre, hindi naman sila laging swerte na hindi sila nahuhuli. Mahirap na dito sa Pilipinas. Sana wag na silang dumagdag kasi kapwa tayo mga Pilipino sana tayo na lang magprotektahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ito pang isang pagnanakaw na nasa pool sa video. Kitang-kita ang suspect na sumuot sa butas ng tindahan para maabot ang timbang na may lamang pera. Sinamantala raw ng kawatan na ang bantay ng tindahan ay isang stroke survivor. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng CCTV sa isang tindahan sa Barangay Tambo, Parañaque, Linggo ng madaling araw, makikita ang isang lalaki na bibili ng soft drink. Ang lalaking bantay ng tindahan tila hirap maglakad. Nang tumalikod siya para kumuha ng soft drink, biglang ipinasok ng lalaking customer ang katawan sa butas ng tindahan. Sabay kuha sa pulang timba at sumibat. Natangay ng lalaki ang halos 2,000 pisong kita ng tindahan na nakalagay sa timba. Agad nag-report sa barangay ang anak ng biktima na isang stroke survivor. Pinagpapasalamat po nung kapatid ko na kahit papano walang nangyari sa papa namin. Sa tulong ng CCTV, nakilala ang salarin. Sadya raw malikot ang kamay ng sospek na 21 anyos. Pinuntahan ng barangay ang bahay ng lalaki. Pero wala ito roon. Bali, nakausap namin yung magulang pero kailangan i-rehab yung bata kasi siguro nalulong sa illegal drugs. Hindi na nabawi ang mga ninakaw. Wala na rin daw planong kasuhan pa ng kampo ng biktima, ang lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Paul Samarita, News 5. Patay sa loob ng sasakyan ng matagpuan ng isang babae at 2 niyang batang anak sa San Rafael, Bulacan. Nakitaan din sila ng mga tama ng bala. Sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nagtaka ang mga magsasaka nang dumating at pumarada ang sasakyang ito sa Barangay Talaksan sa San Rafael, Bulacan. Tila inabando na ito sa liblib na lugar. Dahil bihira ang sasakyan doon, sinilip nila ito. Doon na tumambad ang duguan at wala ng buhay na babae at 2 bata. Pinaalam nila ito sa mga otoridad. Base sa investigasyon, may tama ng bala ang mga biktima. Ang babae ay si alias Margie Rose, 31 anyos. Anak niya ang 2 batang edad, 4 at 9.
Base sa kuha ng mga larawan sa loob ng sasakyan ng mga biktima at sa trajectory ng mga bala, agad nag-utos ang San Rafael Police na magsagawa ng reenactment upang malaman kung ano ang nangyari sa mga biktima ilang oras bago nangyari ang pamamaril. Sa reenactment na ibinasin sa trajectory ng mga bala, lumalabas na posibleng si Margie Rose ang bumaril sa mga bata. Matapos niyan, nagbaril din umano siya. Pero paglilinaw ng Bulacan Police, isa lamang yan sa anggulong tinitingnan nila. Hindi pa rin nila isinasantabi ang posibilidad na may ibang pumatay sa mag-iina. Cover all angles. We check everything. Kanina, umaga, nagkaroon din ng trajectory analysis. So, lahat ng anggulo, lahat ng pwedeng gawin, ginagawa natin para once and for all, malaman natin yung talagang Hihintayin pa raw ng mga pulis ang resulta ng ballistic test at iba pang posibleng ebidensya bago magbigay ng konklusyon sa kaso. May mga person of interest na rin na maaaring makapagbigay ng impormasyon sa nangyari bago nakita ang mga biktima. may mga pieces of evidence kasi na isinabit pa natin. No? We're still waiting for the result of those pieces of evidence. So, hindi pa tayo makapag-komento about that. So, antayin natin. May mga kotayang baril. Cross matching na inaantay pa natin yung result. May mga person of interest na rin na maaaring makapagbigay ng impormasyon sa nangyari bago nakita ang mga biktima. Base pa sa investigasyon ng Bulacan Police, galing sa bahay ng kanyang magulang sa Baliwag, Bulacan, ang mag-iina at pauwi na noong Miyerkules bago sila nawala. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima habang gumugulong pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. ₱1 milyong nauthot ng 2 tauhan ng NBI. Nanghihingi raw sila ng pera kapalit ng proteksyon sa mga negosyong hindi naman rehistrado. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Alexis Ebue. NBI, mas kapalag. Walang gamit. Kamay lang. Kamay. Tapag lang dyan. NBI, kamay lang. Rapid operation to. Lagay mo lang dyan. Hindi na nakapalag ang 2 lalaking ito nang palibutan sila ng mga tauhan ng NBI sa isang restaurant sa Pasay City. May ID ka dyan? Tinatanong ka, may ID ka dyan? Nang kapkapan at makuha ang ID na kumpirmang taga-NBI din sila, inaresto ang 2 dahil sa panghuthut umano sa mga negosyante sa Davao na may kakulangan sa permit. Protection daw ito sa kanila. He is an NBI employee, job order siya. At nag-iikot sa Mindanao, may mga pinapaikot na sinasabi na utos ng direktor para mangolekta ng mga iba't ibang halaga doon sa mga taong medyo may mga negosyo ron na hindi nakarehistro ng tama. Higit ₱1 milyong na raw ang nakuha nila sa mga biktima. Lumuwas pa ang 2 sa Maynila para sa katransaksyon. Doon nagkabigay ng ₱300,000 hanggang sa makorner sila ng NBI. Sabi naman ni NBI Director Melvin Matibag, isumbong sa kanila sakaling ang mga taga-NBI ay nag-aalok ng iligal na serbisyo. So wala po tayong inutusan na ganyan, kaya panawagan ko sa mga tao may pag may gumagamit po ng pangalan ng NBI at ang pangalan ko bilang direktor para magkaroon ng financial advantage, pagbigay alam niyo po sa amin. Itinanggi naman ng mga naaresto ang paratang, ginamit lang daw sila. Doon po doon siya sinasabi na kami ay nangunguleksyon, hindi po totoo po yun na ako ay nagpapagamit ng ginagamit kong NBI, hindi po totoo po yun. So ginagamit yung pangalan ko, dinadamay ako. Nasabi daw ako yung tumatanggap ng pera, hindi po totoo yan, sir. Napag-alaman namang may kinakaharap na kasong karnaping at harassment ang isa sa mga sospek. Nasa kustodiya na sila ng NBI at maharap sa kasong illegal possession of firearms, usurpation of authority at robbery extortion. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Alexis Ebue, News 5. Naniniwala ang kampo ni dating Congressman Mike Defensor na parte ng harassment ng Administrasyong Marcos ang pagbawi ng testimonya ni Orly Guteza. Sa panayam ng The Big Story ng One News kay Attorney Ferdinand Topacio, sinabi niyang may pattern ng gobyerno sa mga kritiko nito. Lalo't sa bagong affidavit ni Guteza, tila lumalabas sa anilang nililinis ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez na nadadawit sa pagtanggap umano ng mali-malitang pera mula sa flood control scandal. Git pa ni Topacio, Nobyembre pa noong nakaraang taon na makatanggap sila ng impormasyon na babawiin ni Guteza ang kanyang mga testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang palasyo.
And alam niyo po, that also proves na hindi namin minamanipulate o tinatakot o hinahawakan si Gutesa, because otherwise, if this were a conspiracy to use Gutesa against any political personality, sana itinago na namin yun. Hindi na namin pinakawalan. Inilagay na namin sa safe house. O, di ba? The mere fact that we lost track of him means that he was free to go whenever he wanted. Nasa 2 piso kada litro na naman ang itataas sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Paribagong pasakit na naman sa mga tsuper na napagastos dahil binaha ang pinapasada nilang mga jeep. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. So nag-headlight to. Boundary, toss gas. Lubog sa baha ang mga jeepney na yan sa barangay Doña Imelda sa Quezon City. Bumibiyahe ba yung mga yan? Oo, hindi na. Ito, Santa Mesa, bumabiyahe. Ito, bumabiyahe rin to eh. Ayun o, yung isa, bumabiyahe rin yun. Ayun o, saraw yun eh. Ang mga jeepney na yan, hindi nakabiyahe dahil sa taas ng tubig. Kuha ang video noong nakaraang Lunes. Wala nang kinita ang mga tsuper, gumastos pa sila sa pagpapagawa. Kwento ng driver-operator na si Antonio Gaba na may-ari ng 2 jeep sa video. 10,000 ang ginastos niya para ipagawa ito para magamit ulit sa pamamasada. Ang ginawa ko, change oil, tapos check up yung mga differential, yung mga gear oil, palit po lahat, drain, kasi tubig na yung laman po. Mabuti lang ay may mga kapatid ko rin ako sa abroad, ay kahit paano pinadalan ako, pinagpagawa ako. Kasi ay matanda na ako magkakano lang kinikita namin po. Si Yoyong Dadula naman, nanlilimahid na sa grasa habang inaayos ang kanyang jeepney na nalubog din sa baha. Major overhaul ito, kaya mahina raw ang 40,000 pesos na gastos para rito. Ang kalbaryo matapos ang baha, hindi pa tapos para sa mga tsuper. Ang sunod kasi nilang problema, ang sumisipang presyo ng produktong petrolyo. Sa tansya kasi ng Jetty Petroleum, mahigit 2 piso ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Higit piso naman ang inaasahan sa kada litro ng gasolina. Bunsod pa rin daw yan ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Damay kasi ang Strait of Hormuz na siyang daanan ng 20% ng mga nagde-deliver ng langis sa buong mundo. Kaya ang inaasahan ng merkado, magtatagal pa itong krisis sa langis. Ayon sa mga eksperto, kung titingnan ng galaw ng world market sa ngayon, mukhang sigurado na talaga ang pagtaas ng presyo para sa susunod na linggo. May isang araw pa ng trading na siyang magiging basihan ng presyohan para sa darating na Martes. Kaya ang mga tsuper, hindi lang lulubog sa baha, kundi pati sa taas ng pasanin sa presyo ng langis. Masakit-sakit na naman yan, sir, kasi ngayon nga na hindi pa tumaas ng 2 piso, masakit na nga lalo na dumagdag na lalo na sira yung jeep ko. Wala tayong yan. Sana mag-ayuda sila ng malaki-laki para makabawi naman. Panawagan nila, payagan na ang tasingil sa pasahe. Nang hinga ng News 5 ng pahayag ang LTFRB, susubukan daw nilang maglaan ng budget para sa ayuda ng mga tsuper na binaha. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nating binabantayan itong 2 low pressure area at isang bagyong may international name na Saudel. Ito pong low pressure area na mas malapit sa ating bansa ay ang dating bagyong Neneng. Yan po ay nandito sa 720 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. Diyan po sa may katimugang bahagi ng Japan. At sa ngayon, nasa katamtaman po ang tsansa niyan mag-re-intensify o muling lumakas muli. Pero dahil nga nakalabas na yan ang ating area of responsibility at humina at naging low pressure area nga, humina rin po yung epekto ng habagat o southwest monsoon. Samantalang, meron pa tayong isang binabantayang low pressure area naman na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 1,440 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito po ay nasa katamtaman din po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Pero yan po ay sasanib lamang o hihilahin nitong bagyong may international name na Saudel na huli pong namataan ng pag-asa sa layong 2,635 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito po ay isang severe tropical storm pero yan po ay kikilos paitaas dito sa kanto ng ating area of responsibility. At sa ngayon, wala pa naman pong epekto yan sa ating bansa. At kung papansinin natin itong ating wind map, makikita natin yung ating pangkalahatang sitwasyon ng lagay ng ating hangin. Yung ating habagat po ay always present. Nagpa-fluctuate lamang po yan, humihina, lumalakas at sa ngayon nga ay medyo mahina yan. Yung ating susunod na episode ng paglakas niyan ay sa darating na linggo dahil dito
sa bagyong o yung dating bagyong Neneng. Yan po ay maaaring kumilos paitaas dito sa areas ng southeastern China at kasabay niyan muling babalik yung epekto ng habagat dito sa western section ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero yun po ay medyo mas mahina pa. Yung mas malakas o yung mas malawak na epekto ng habagat natin ay aasahan natin sa susunod na linggo kasabay po ng pagkilos nitong bagyong may international name na Saudel. Makikita natin dito sa ating wind map, ito po ay kikilos pa itaas at habang umakyat po yan, hihilahin niya papunta sa kanya itong ating binabantayang low pressure area or posible po yan maging isang tropical depression. At kasabay po ng pag-akyat yan, magiging parte na lamang po ito ng sirkulasyon itong bagyong Saudel. At kapag kumilos na po dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, ito pong ating binabantayang bagyo at yung ating binabantayang low pressure system, yan naman po ang magpapalakas ng habagat o southwest monsoon. Sa darating na Tuesday, Wednesday hanggang Thursday, doon natin nakikita yung posibleng paglakas muli ng ating habagat at mas malawak na po yan. Western section muli ng Northern Luzon, kasama po dyan ng Central Luzon, including Metro Manila at kasama na rin po dyan ng Mimaropa. Sa darating na Thursday, mas mag-extend pa po yan dito sa may western section ng Visayas, kasama po dyan ng Isla ng Panay. Pero sa ngayon, asahan pa rin po natin ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan yung mga nasalanta or nagkaroon po ng mga patuloy na pag-ulan dulot ng habagat itong mga nakaraan. So makakabawi po tayo ng bahagya, makakapagpahinga po tayo, makakapagpatuyo po tayo ng mga bahay na nabasa at nabaha nitong mga nakaraang araw for the next 2 to 3 days hanggang sa susunod na linggo. Dito po sa malaking bahagi ng Luzon, including Metro Manila. Yung ating habagat, nag-extend lamang dito sa Northern Luzon. Medyo may kataasan po yung ating tsansa ng pag-ulan dyan sa areas ng Ilocos at kasama po dyan ng Batanes. Pero sumisikat naman po yung ating araw. At mga kapatid, matinding init ng panahon pa rin ang ating aasahan dito sa Visayas, lalong-lalo na sa Mindanao. Mag-ingat naman po tayo dyan sa mga posibleng epekto ng mainit na panahon at matataas na heat index. Dito nga sa Metro Manila, magpapatuloy po ang maaliwalas na panahon ngayong weekend. Magiging maganda pong sikat ng araw, lalong-lalo na sa tanghali, may kainitan po yan. Pero pagsapit ng hapon, nagiging mahangin at maulap po yung ating panahon. At mag-ready pa rin tayo sa mga posibleng pag-ulan at thunderstorms. Yan po yung mga biglang buhos ng malakas na pag-ulan na minsan po may kasamang pagkulong at pagkidlat. Para nga sa may mga lakad sa weekend, mag-ready po tayo dyan. At ugalin pa rin po natin ang pagdadala ng payong kung anumang pananggalang sa ulan. At yan muna latest sa ating lagyan ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Biyernes. Mapapalaban ang karakter ng teleserye king na si Coco Martin sa seryeng Sigabo. Literal kasing nahulog sa kanya ang karakter ni Princess of Philippine Television, Julia Montes. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Siguro, ang kulang na lang sa akin ngayon, yung babaeng mamahalin ko at makakasama ko. Yearning for Love na Sigabo, played by Coco Martin sa action series na Sigabo. Okay lang, Lord. Kung gusto niyo siyang ihulog sa akin. Answer agad ang kanyang dasal. Lord, ang bilis naman. Pero ang hulog ng langit para kay Gabo, problema rin pala. NCIA? Bakit may NCIA dito? Delikado buhay natin. Mukhang mapapalaban ang karakter ni Coco Martin. Tingnan mo kay mga... Pero ito pa ang matinding labanan. Matapos ang kini ni Abby played by Maha ang idea at investors na karakter ni Catherine Bernardo, gantihan level na ang rivalry na ito. Wala na siyang mababawi dyan. 1.4 billion. Kung pag-ibig naman ang pag-uusapan, hindi papatalo ang karakter ni Maha dyan. Ganyan kita kamahal. Di mo carry. Tinatato si Abby. Pero papalagang bestie ni Billy na nagsulat pa ng kanta. Best friend daw pero may paganon? Kung makatitig, good luck for getting my eyes ang peg. Abangan ang mas umiinit pang kwento ng Someone Someday, 8:45 p.m. At ang Sigabo, 8 p.m. sa Todo Max Primetime 5, dito lang sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, kaserong driver nakapatay ng babaeng motorista sa Rizal. Lalaking wanted sa paglabag sa trapiko, nagtago pero natunto ng mga pulis
dahil itinuro siya ng kanya mismong alagang aso. Matapos ang ulan at lindol sa Cebu, may biglang sumulpot na isang malaking sinkhole. At mga sasakyang nalubog sa baha, diretso talyer na. Gaano nga ba kalaki ang gastos sa pag-repair nito? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babaeng rider matapos araruhin ng jeep sa Rizal. Ang kaskaserong driver, isa palang konduktor at hindi talaga tsuper. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Kita sa CCTV ang pag-araro ng isang jeep sa motorsiklo sa General Luna Avenue, San Mateo, Rizal. Sa inisyal na investigasyon, nag-counterflow umano ang jeep kaya nakasalubong ang motor. Ayon sa driver, na-lost control ng manabela at saka hindi niya nabawi para sa ibalik sa kanyang lane. Nagtuloy-tuloy ang jeep hanggang sa bumangga sa bakod ng sementeryo. Sa lakas ng impact, pumailalim ang motor. Naputol ang kaliwang braso ng babaeng rider. Napauwi na raw sana sa kanilang bahay sa Montalban, Rizal. Naisugod pa sa ospital ang 43 anyos na biktima. Pero pumanaw din kalaunan. Agad namang inaresto ng mga otoridad ang driver ng jeep. Napag-alamang hindi talaga siya tsuper at nagsisilbi lang na konduktor tuwing pumapasada. Hindi naman siya puyat, hindi naman nakainom. Siguro nga dahil kakaalis pa lang ng garahe, nagmamadali para kumuha ng mga pasahero. Ganun nangyari. Labis ang pagdadalamhati ng partner ng biktima. Sobrang sakit. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Han ko na saan ka man ngayon. Maraming salamat sa nakripisyo mong para sa amin ng anak ko. Nasa kustodiya na ng San Mateo Police ang jeepney driver. Tumanggi na siyang magpaunlak ng panayam. Desidido naman ang partner ng biktimang rider na ituloy ang kaso. Nahaharap ang suspect sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide at multiple damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Sumulpot ang isang malaking sinkhole sa Bugos City, Cebu. Ang mga nakatira malapit dyan pinalikas na agad. Nasa frontlining balita, si John Naroa ng News 5 Visayas. Distansya lang ta, distansya lang ta. Ayaw mo kumpiyansa. Malaki at malalim na sinkhole ang tumambad sa mga residente sa Barangay Guadalupe, Bugos City nitong Huwebes. Sa drone video ng lokal na pamahalaan, ilang metro lang ang layo ng sinkhole mula sa mga kabahayan, kaya hindi maiwasang mabahala ang mga residente. Kwento ng ilan sa kanila, madaling araw kahapon nang makarinig sila ng malakas na pagsabog. Sir Abel ako, akala ko nung una nanggaling ang pagsabog sa inaayos na tulay. Kalaunan, pagpasok ko doon sa tangkal ng mga baboy, napansin ko dyan ang laki ng butas. Agad namang inilikas sa mga nakatira malapit sa sinkhole. Ininspeksyon na rin ito ng lokal na pamahalaan ngayong araw. The City of Bugon nakaranas ng 6.9 magnitude earthquake noong nakaraang taon. Itong mga sinkholes, isa talaga sa mga things na i-expect natin. Pero this one lang is a little bit curious for us kasi matagal-tagal na yung main quake. Nakatakda naman bukas ang pag-iinspeksyon ng Mines Geosciences Bureau. Based sa initial incident report ng ating DRRM dyan, their estimate is around 15 meters yung laki niya on the ground. But as to the depth or kalalim, yung lalim ng sinkhole mismo is we cannot determine as of now, but we are in close coordination with MGB. Pinababantayan na sa mga tanod ang paligid ng sinkhole para mapigilan ang mga gustong makalapit dito. Nagbabalita mula sa Frontline, John Naroa, News 5, Visayas. Hindi lang mga bahay ang binaha sa ilang araw na pag-ulan. Ang ilan nating mga kapatid
nalubog pati ang mga sasakyan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balita yan, si News 5 Vigilante Joanne Alatiit. Joanne, ano ba ang dapat gawin kapag nalubog sa baha ang iyong sasakyan? Nakita natin kanina, tulong ng mga mekaniko sa pagtulak sa putigang sasakyan papasok dito sa loob ng kanilang talyer. At ang naturang sasakyan pa lang yan, sinalubog sa baha. Kaya minabuti na rin ng may-ari na pag-detail, pa-check up ang makina, brake fluid at langis ng naturang sasakyan. Kaya pakita ko sa inyo kung ano ang proseso na ginagawa ng pag-detail, ng pag-linis ng sasakyan. At mabigat ba talaga? Masakit sa bulsa ang pag-linis? Kaya Julius, makikita mo kung paano lang na-car wash ang sasakyan. Yan, sinasabong mabuting. Dahil kanina, puro putik itong sasakyan na ito, Julius. Hindi mo makikilala talaga itong sasakyan na ito kanina nung tinutulak nila papasok sa loob. At Julius, makikita ko din sa inyo kung paano nila linisan itong sasakyan, itong upuan. Mamaya, babrasin nila yan, sasabunin nila yan para matanggal ang mabahong amoy dulot ng tubig baha. At Julius, isa lamang itong sasakyan na ito na napalaban sa mataas, bigla ang pagtaas ng baha dito sa Metro Manila. Ngayon, Julius, katabi natin si Sir Jose, kayong may-ari ng shaft. Sir Jose, bigyan nyo naman kami ng tips sa ating mga kapatid. Ano ang gagawin nila kung sakaling nabaha ang kanilang sasakyan? So, dalawang senaryo yan. Abutan ng baha ang sasakyan habang nakaparking. Sa oras na humupa ang baha, ang unang dapat gawin is tanggalin ang baterya. Kung abutan man kayo ng baha or alam nyo mga abutan kayo ng baha, mas maganda na tanggalin nyo muna ang battery. Kung hindi nyo na or wala na kayong option or pagkakataong ilipat yung sasakyan. Kung sakali naman na yung mga kababayan natin na yung lugar nila ay babahanin. Alam nila babahanin, ano dapat nilang gawin? Ang pinakamaganda talaga is tanggalin ang baterya. For safety, kailangan walang power ang sasakyan. Kung kaya nilang ilipat ang sasakyan bago pa i-announce or yung malakas na bagyo, mas magandang ilipat na. Pero kung wala na talagang pagkakataong ilipat, andyan na yung tubig, mabilis ang pagtaas, pinakamaganda, tanggalin ang battery. At para sa mga kapatid naman natin na bibili ng mga second-hand na sasakyan, paanong paraan at pagsuri sa mga sasakyan na yan na hindi lubog sa baha ang mabibili niya sasakyan? Maraming paraan para ma-check ang sasakyan sa pamamagitan ng pagtingin lang. Una, ang seatbelt. Pwede niyong hatakin ng seatbelt at tingnan ang pinakadulo ng seatbelt kung basa or may putik. Ang pinakamagandang isa pang i-check is ang dashboard. Ang ilalim ng glove compartment, normally hindi talaga siya kinakalawang. So pag nakakita kayo ng sign of rusting, most probably nabasa or nabaha yung sasakyan. Yan, Julius, para sa ating mga kapatid, nakakuha na kayo ng tips. Siguro mas importante na magdala kayo ng sarili ng mekaniko para bago kayo bumili ng sasakyan, titingnan muna ng mekaniko na kasama ninyo ang bibili ninyong sasakyan para hindi kayo mapupul. At yan muna ang latest dito sa talyer sa E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat, News 5 Vigilante Joanne Alatiit. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, blockbuster ang opening day sa bansa ng Insidious Out of the Further. Bida po sa installment na ito ang half Pinoy na si Brandon Perea. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Out of the Further ang atake ng bagong sequel ng Insidious movie. Tungkol ito sa isang nanay na nadiskubring meron siyang rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one. Maya? Walang pipikit dahil bibida sa pelikulang Filipino-Puerto Rican heartthrob na si Brandon Perea. Isa siya sa mga lead role ng box office horror hit na Insidious Out of the Further.
At like a true blue Pinoy, mega fan din siya ng horror franchise na ito. Yeah, there's just a lot of good scary things in it. And I feel like this franchise has really cultivated such an audience with that. And I'm like, okay, as a fan, I'm happy. As a reader, so yeah, that's got me really stoked. But also just doing it differently with this new family dynamic that came in where, yeah, it's just great to have new characters in this amazing world that they've cultivated. So to be a part of that is incredible. Hardcore ang katatakutan sa latest installment ng horror film na ito. At syempre, hindi magpapahuli ang mga Pilipino. As of yesterday nga, horror na blockbuster pa. Dahil sa opening day pa lang ng pagpapalabas nito sa bansa, kumita na ang pelikula ng 51.7 million pesos. Itinanghal ito bilang pinakamalaking opening day para sa isang horror movie sa kasaysayan ng Philippine box office. Feel na feel nga ng viewers ang midnight screenings dahil present sa sinihan ang isa sa mga demon ng palabas. Napapanood ang Insidious Out of the Further in cinemas nationwide. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking naka-helmet, walang takot na pumasok sa isang opisina sa Caloocan, saka binaril ang kanyang target. Asong Golden Retriever itinuro ang kinaroonan ng kanyang fur parent na wanted. At ang paghalik ni BTS Jimin sa batang fan niyang may cancer, nagbunga ng higit 5 milyong pisong tulong. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pamamaril ang presidente ng Homeowners Association sa Caloocan. Dati na rin may nagtangka sa kanyang buhay pero nakaligtas siya noon. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Dead on the spot ang presidente ng Homeowners Association matapos pagbabarilin sa barangay 171 Bagumbong sa North Caloocan. Pasado 3:00 ng hapon nitong Webes nang mangyari ang pamamaril sa loob ng opisina ng HOA. Naghihintay daw noon ang biktima ng mga magbabayad sa pabahay. Ilang sandali pa, isang lalaking naka-helmet ang pumasok sa opisina. Saka, binaril ang 55 anyos na biktima. Ito po yung natamaan nga ng bala sa iba't ibang bagay ng katawan at ulo niya. Nadamay sa pamamaril ang kasamang treasurer. Nakaligtas naman ang isang testigo matapos agad na sumibat ng gunman. Akala namin isa siya sa magbabayad po ng monthly amortization kaso hindi po niya tinanggal tapos sinarado niya po yung office namin. Binaril niya po yung presidente namin. Binaril din niya po yung treasurer namin. Bigla pong lumuko na lang po ako tapos wala na pa akong titignan. Nag-pray na lang po talaga ako kay Lord. Agad dinala sa ospital ang mga biktima pero hindi na umabot ng buhay ang presidente ng HOA. Sugatan naman ang treasurer na tinamaan ng bala sa paa. Hindi pa alam ang motibo sa pamamaril pero dati na rin umanong pinagbababaril ang biktima sa kanilang bahay. Last 4 years ago, yon. Sa loob din po ng bahay nila may kumatok. Kaya hindi siya natamaan. Mga 3 putok din po yun. Matapos po nun, ano po sumunod na ginawa? Umuwi po siya sa probinsya ng 1 year. Nagpahinga doon din bumalik. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Nasabat na matauhan ng Bureau of Customs at PIDEA ang halos 300 milyong pisong halaga ng shabu na itinago sa bato. Sa investigasyon, dineklarang talk stones ang shipment na galing Afghanistan.
Pero nang siyasatin, bistadong nakahalo rito ang mga syabong binalot ng tela at nilagyan ng plaster para magmukhang bato. Naturugan yan dahil nung Pebrero lang ay may nabisto ring shipment mula Afghanistan na merong illegal drugs. Patuloy pa itong iniimbestigahan. Sa Parañaque City naman, arestado sa bypass operation ng Chinese sa high-value pusher. Nakumpiska sa suspect ang 350,000 pesos na halaga ng inihinalang illegal na droga. Hawak na siya ngayon ng otoridad at naharap sa kaukulang reklamo. Natunton ang isang lalaking tumatakas sa mga pulis sa tulong mismo ng alaga niyang aso. Ayon sa mga pulis, iligal na nagdadrive ng electric scooter ang suspect kasama ang kanyang 2 aso. Nang parahin ito, abay agad siyang sumibat at iniwan ang mga alaga. Pero ang Golden Retriever umuwi sa kanilang bahay. Sinundan naman ito ng mga otoridad. Doon sa bahay inabutan ang natutulog na fur parent na agad inaresto ng mga pulis. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, humakot ng 5.1 million pesos ang nakolektang donasyon ng BTS Army. Yan ay matapos maantig ang kanilang puso sa sweet moment ni BTS Jimin at ng isang batang cancer patient. Kinagiliwan ang pagyakap at paghalik ni Jimin sa pisngi ng isa sa mga batang dumalo sa kanilang arirang concert sa Texas. Kumalat naman ito sa social media at pumukaw ng inspirasyon sa fans. Kaya naman naglunsad ang Army at ang isang non-profit organization ng fundraising campaign para sa mga batang may sakit na cancer. Doon nga po sila nakalikom ng higit 5 million pesos. Susunod, mga doktor nagmamala na huwag basta-basta uminom agad ng gamot kontra leptospirosis. Kawawang aso na tabunan ng landslide sa Cavite. Mga residente nagtulong-tulong sa pagsagip. At halak nahulog ang mga sundalong magkakasasana ng operasyon. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang nanay na hinayaang magmaneho ang kanyang batang anak sa Amerika. Wasak ang unang bahagi ng sasakyan matapos bumangga sa concrete barrier. Ayon sa mga pulis, pinayagan daw ng ginang ang 11 anyos niyang anak na may autism na magmaneho papunta ng gas station. Pero nang hihinto na sila, imbes na preno, accelerator ang tinapakan ng bata. Wala naman nasaktan, pero maharap ang ina sa kasong child abuse at permitting unauthorized minor to drive. Mga kapatid, nagbabala ang DOH sa publiko, lalo na sa mga lumusong sa baha, na huwag bastang iinom ng doxycycline na pangontra sa leptospirosis. Dapat daw kumonsulta muna sa doktor. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Daniel Dayaw. Lusong dito, lusong doon. Yan ang naging eksena nitong mga nagdaang araw dahil sa kabi-kabilang pagbaha. Tuloy, sa San Lazaro Hospital sa Maynila, umabot na sa 50 ang naka-admit sa leptospirosis ward. 24 ang nadagdag, nito lang mga nagdaang araw. Karamihan sa mga pasyente, matatandang lalaki. Tulad na lamang ni Rogelio Tamundong na 5 araw nang naka-confine matapos lumusong sa baha kahit may sugat ang kanyang paa. Nilusong sa baha, nakatulog ako pagising ko.
yun na, nilalagnat na ako. Masakit yung mga hita ko, pa ako. Tapos yung tiyan ko, yung likod ko, pati ulo ko, tapos nahihirapan po ako umihi. Ito yung dibdib ko, sumakit din po ito. Tumigas. Ito ang iniinda ko, tsaka yung likod. Yun po, tsaka itong talagang di makakalakad. Ang hirap po maglakad. Si Jason Arellano na nasa emergency rin, halos 2 linggo raw bago makaramdam ng sintomas. Baha po sa garahe namin, kung saan po yung mga truck ng basura po, tumigat yung pakiramdam ko, sumakit yung tiyan ko. Pero ang expected ko po talaga lepto po kasi. Kasi may sugat po ako sa paa, may alipunga po. Kasi lagi po kami nakababad sa sa basa. Ayon sa medical chief ng San Lazaro, 2 na ang pumanaw nilang pasyente. Sa datos naman ng Department of Health, 3,760 na ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa. Mas mababa ito kumpara sa naitala sa kaparehong panahon sa nagdaang taon. Yun nga lang, posibleng madagdagan pa ito ngayon. Nakikita namin ang surge usually 2 weeks after. Pataas ng pataas ang mga pasyente ng leptospirosis. May mga libreng gamot kontra leptospirosis sa Barangay Health Center. Pwede rin itong ma-avail sa yakap at gamot programs ng PhilHealth. Pero paalala, hindi ito basta-basta dapat inumin. Depende pa rin sa level ng exposure sa baha. Kailangan ding ikonsulta sa espesyalista. Tayo ay lumusong sa baha, nawala tayong mga suot na bota. Pagka po minsanan lang, yun yung tinatawag na mild risk. Minsanan din lang iinom ng doxycycline. May tulong din ng PhilHealth sa mga ma-o-ospital dahil sa leptospirosis. Kinailangan mong ma-ospital for leptospirosis. PhilHealth has already increased the case rate by 3, no? So, triple na yung rate ngayon. Patuloy naman ang paghahanda ng San Lazaro Hospital sa inaasahang pagdami pa ng pasyente, kabilang ang express lane at karagdagang hospital beds. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Daniel Dayaw, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. May bago na namang major role si Phil-Am Hollywood star Dave Bautista. Siya nga po ang gaganap bilang Kratos sa live-action adaptation ng video game na God of War. Papalitan po ni Bautista ang aktor na si Ryan Hurst na na-injure sa shooting ng nasabing role. Inaasahang ire-reshoot ang mga eksenang nakuna na kasama si Hurst. Iikot po ang kwento ng God of War sa adventure ni Kratos at anak niyang si Atreus. Makakalaban nila ang ilang gods at mga halimaw na hango po sa Norse mythology. Susunod, mga sundalong maghahain ng arrest warrant, hala, nahulog. At sa ating K-alaman, bakit nga ba nakangiwi ang mukha ng ilang stroke survivors? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling binuhay ni Senator Robin Padilla ang panukalang social media ban sa mga kabataan kasunod ng karahasan sa mga eskwelahan. Pero giit ng ilang grupo, kailangan munang pag-aralan bago yan ipatupad. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Ria Carlos. Masyadong matagal, Meta. Ang tagal bago nyo natanggal yung video. Hanggang ngayon nga may lumalabas pa ng video eh. Mali kayo dyan, Meta. Yan ang reaksyon ni Senator Robin Padilla habang nanonood ng hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Matagal daw kasi bago na-delete ng Meta ang school shooting video sa Zamboanga City. Isa pang kinall out ni Padilla sa kanyang Facebook Live, ang streaming platform na Netflix.
Online content providers, mga free TV networks na nagpapalabas daw ng mga violenteng programa, pati mga online games na nalalaro ng mga bata. Kung hindi nyo kayang kontrolin yan, i-ban kayo rito sa Pilipinas. Aba, kung nakagawa yan sa ibang bansa, bakit hindi pwedeng gawin ng Pilipinas? Kung talagang seryoso raw na mapigilan ang karahasan, kontrolin na ang social media. Gayahin natin yung mga batas ng ibang bansa na nakokontrol nila yung media. Yung mass media, nakokontrol nila yung social media. Pero ang mungkahing yan ng senador tinutulan ng ilang children-oriented groups. Pag-aralan daw muna ito. If we ban children from internet, then they will not commit crimes anymore. That is a fallacy. That is a false presumption. Kasi kahit wala namang internet noon, children would still commit crimes. Kailangan daw ay tanggapin muna natin na bahagi na ng lipunan ang internet at social media. Ang kailangan paano ito hihigpitan. And I agree with regulation, but I do not agree with banning it outright or banning children outright. Because again, they can always make a new account or they can borrow accounts or they can pretend to be an adult in these digital spaces. Dagdag naman ng Save the Children Philippines, community effort ang kailangan dito, kagaya ng presensya ng mga magulang, eskwelahan, psychologists at ang pamahalaan. Kailangan din daw mapanagot ang international gaming platforms. So isa yan sa napag-uusapan is how to hold companies accountable na wala silang presence dito sa Pilipinas. Maaaring ang isang maging dyan is to require that they have a representative office dito sa atin. Sa pananaw naman ng isang gamer kagaya ng 4th-year college student na si Dane Nunag, sa online game siya nagkakaroon ng mga kaibigan. Kwento niya, 15 anyos pa lang siya nang magsimula ng online battle games. Katunayan, ginagawang tournament na raw ito sa kanilang school. Nanalo pa nga raw siya. Ang premyo, trophy at grade incentives. Nakaka-relax rin po kasi and for pastime din po, ganun. Para ma-clear lang po yung mga thoughts niyo po nasa isip niyo po. Parang ganun lang po yung parang kaya ako naglalaro. And para rin po makasocialize, ganun. Totoo naman daw na may mga kalaro siyang bayolente kung magsalita. Pero ayon kay Dane, laro lang ang habol niya kaya hindi siya nagpapa-apekto rito. Ayon sa psychologist na si Terry Del Rosario, hindi ibig sabihin na naglalaro ng online games ay magiging bayolente agad ang isang bata. Ang kailangan daw talaga, gabay ng mga magulang. But kapag paulit-ulit or there is prolonged exposure, somehow meron kasing nakukuha or there is learning involved. Pagka-violent na yung content, may makukuha at makukuha ka din doon. Especially if walang adult supervision or walang person of authority na mag-e-explain sa kanila or mag-guide sa kanila kung bakit nga ba violent siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Ria Carlos, News 5. Samantala, inanunsyo ng PLDT at wireless unit nitong Smart Communications na ibablock nila ang higit 100 website na nagpapalabas ng school shooting at iba pang karahasan. Bahagi ito ng mas malawak na commitment ng PLDT Group na mapanatiling ligtas ang mga network nito, lalo na para sa mga kabataan. Ayon sa kumpanya, madaragdagan pa ang listahan na yan sa pamamagitan ng sariling monitoring efforts. Makikipagtulungan din ang kumpanya sa mga government agency, child protection organizations at parenting communities. Mga kapatid, may mga taong kapag may nakitang nakangiwi ang muka, nagiging tampulan agad ng tukso. Teka, mag-isip po muna tayo dahil baka bakas po yan ng stroke. Hindi po yan makeup, hindi rin yan filter, at lalo namang hindi yan ang pinili nilang itsura. Ganito po kasi yan. Ang stroke ay nangyayari kapag nababarahan ang daluyan ng dugo papunta sa ating utak o kaya naman kapag may pagdurugo sa utak. At dahil ang utak natin ang nagkokontrol sa galaw ng katawan, pwedeng maapektuhan ang mga muscles sa mukha. Kaya may ilang stroke survivors na pagkatapos ng dinanas nila ay hindi na po pantay ang ngiti.
Pwedeng lumaylay ang isang gilid ng muka, pwedeng mahirapan na isara ang isang mata, at pwedeng maapektuhan din ang pagsasalita at pagkain. Dito na po pumapasok ang rehabilitasyon. May mga stroke survivor na sumasailalim sa physical therapy, occupational therapy at speech language therapy. Ito pa, hindi po namimili ang stroke. Pwede itong mangyari sa matanda, sa mas bata, sa kapitbahay, sa kaibigan at pwede rin po sa taong nangungutya ng stroke ng iba. Kaya mas magandang alamin ang warning signs kaysa maging expert sa panunukso. Tandaan ang be fast. B as in balance. Bigla ang pagkahilo o pagkawala ng balanse. E or eyes. Bigla ang paglalabo ng paningin. F or face. Bigla ang pagkalaylay ng muka. A for arms, pangihina o pamamanhid ng bisig. S for speech, na bulol o hirap sa pagsasalita. At T, time, oras po ang katapat. Kapag lumitaw ang mga sintomas na yan, medical attention agad ang kailangan. Kaya next time na may makita kayong mukhang hindi pantay o nakangiwi, mag-isip po muna dahil ang mukhang pinagtatawanan mo, baka mukha ng isang taong lumaban sa buhay. At kung may dapat magbago, hindi ang mukha niya, kundi baka ang pananaw natin. Yan po ang ating K-Alaman. Susunod, binatilyong napagtripan lang daw, kinuyog at pinagsasaksak. Golden Retriever na 3 araw nang na-trap sa gumuhong lupa, sinaklolohan. At kilalanin ang batang baka na si New Lai. Pelikula niya ang tumalo sa Spider-Man movie sa China. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kritikal ang binatilyong napagtripang saksaki ng 4 na kabataan sa Iloilo City. Narito ang Frontline Report. Sa pool sa CCTV ang komosyon sa waiting shed na ito sa Zamora Street, Iloilo City. Doon pala tumakbo ang isang 17 anyos na lalaki matapos habulin ng 4 na kabataan. Tinambangan nila, tinundayan ng saksak ng biktima natin. At sa kabutihang palad naman po, mabilis po yung nakita kaagad ng girlfriend at sinalag. Nagtamo ang biktima ng 2 saksak sa dibdib at isa sa ibang bahagi ng tiyan. Kasalukuyan siyang nasa ICU. Nadakip naman ang 3 minor de edad at 18 anyos na kumuyog sa biktima. Sa investigasyon, naglalakad ang binatilyo at kanyang nobya ng mapagtripan ng mga sospek dahil inakalang naghahamon ito ng away. Kilala rin daw ng babae ang 2 sa mga salarin. Meron daw nag-message sa messenger na babae sa girlfriend sa isa sa mga suspect at naghahamon ng away. Inihahanda na ang kasong frustrated murder laban sa mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Mang-aaresto sana pero nahulog ang mga pulis matapos gumuho ang tinatayuan nilang balkonahe sa Missouri sa Amerika. Sa body cam ng isa nilang kasamahan, kitang nakatayo ang mga otoridad sa balkonahe. Aarestuhin sana nila ang isang suspect sa child abuse. Pero biglang bumagsak ang balkonahe. Nasugatan ng ilang sundalo at agad silang dinala sa ospital. Sa huli, naaresto rin naman ang target ng operasyon. Nasagip ang isang Golden Retriever na 3 araw na trap sa landslide sa General Trias, Cavite.
Narito ang Frontline Report. Binarena ng mga lalaking yan ang tumigas na bahagi ng gumuhong lupa sa General Trias, Cavite. Maya-maya, Lexa! sumulpot ang isang golden retriever na si Lexa. Kaya kailangan matanggal to. Kasi nagagalaw niya. Kailangan lang maalis to. Kaya nga. Wait lang, Lexa. Wait lang. Stay. Pero hindi agad naalis ang aso dahil sa mga bakal na nakaharang. Malapit na, Lexa! Go, go! Wait lang! Kaya mo yan, konti na lang! Go, go, go! Naipit yung kalahati. Masikip pa ang puwang, kaya nahirapang lumabas si Lexa. Hanggang sa... Kaya konti na lang! Kaya mo yan! Lexa! Lexa! Yes! Lexa! Konti na lang, Lexa! Konti na lang! Labas na yan! Labas na! Kahit na! Kulit! Nang makalabas, agad siyang pinainom ng tubig. Kita ang ilan sa mga sugat nito mula sa guho. Kwento ng fur parent ni Lexa, nasa tabing ilog ang bahay nila. Pinalikas sila ng lumakas ang ulan, pero nawala naman ang aso. Tiyempong nagka-landslide pa. Kaya makalipas ang 3 araw pa nila nahanap at na-rescue ang aso, malapit sa kanyang kulungan. Sa ngayon, nasa mabuting lagay na si Lexa. Nagbabalita mula sa Frontline, Faye Tobias, News 5. Tuloy-tuloy po ang relief operations ng Alagang Kapatid Foundation para sa mga binaha bunsod ng habagat. Kabilang po riyan ang mga barangay sa Hagonoy, Bulacan na hindi pa rin humuhupa ang baha. Namahagi tayo ng food packs at vitamins sa tulong ng Metrobank Foundation. Ilang bahagi pa rin ng lugar ang mataas ang tubig dahil sinabayan din ito ng high tide. Hindi man naging madali ang pagpunta roon, tuloy-tuloy po tayong magbibigay ng tulong. Showbiz, eto na nga! Eto na nga mga V! Makakasama po si Ogie Alcacid sa Part 2 ng anniversary celebration ng Vibe Plus. Ngayong Sabado, mapupuno ang pagdiriwang ng greatest hits ni King of OPM na si Sir Ogie. Ibabalik din tayo sa ating kabataan ang banda ng bayan na River Maya. Makikisaya rin ang iba pa nating mga V tulad ng Filipino girl group na Kaya at hip-hop and rap group na Legit Misfits. Bukas na po yan ng 6 p.m. sa YouTube live stream at Weekend Trip ng TV5. Etong matindi, low quality at mura lang ang produksyon ng isang animated film na trending ngayon sa China. At dahil nga mura lang, lumalabas na mas malaki raw ang kinita nito kaysa sa Spider-Man movie. Ito ang New Lie na tungkol sa isang batang baka. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Pangmalakasan ng effects, bongga ang production. Kaya hindi na katakatakang box office hit ang Spider-Man Brand New Day. Pero etong matindi. Sa China may isang baka na may pinatunayang hindi required ang magandang animation. Ito si New Lie. Isang batang baka na lumaki bilang mandirigma at hinarap ang panganib habang hinahanap ang mas perfect na pastulan. Ang problema, parang hindi pa ready ang animation sa lalim ng pangarap ng plot. Parang baguhan, magulo at mukhang awkward. Sa opening week nito sa mga sinihan, kumita lang ang pelikula ng halos $1,000 o 61,000 pesos. Kung tutusin, flop na yan, lalo't nasa 245,000 pesos ang gastos ng producer nito. Pero biglang naging viral meme online si New Lie. At ayun na, ang pelikulang sinasabing pangit, biglang tumabo sa takilya. Umabot na ang kita nito ng $4 million o katumbas ng higit 240 million pesos. Eto pang matindi. Sa Beijing World Robot Conference, ginawang robot ang viral na baka. 3D printed ang ulo, ikinabit sa isang humanoid robot. Mula sa hand-drawn posters, nakarating si New Lie sa robotic stage. Ayon sa mga content creator, ang kapangitan nito ang dahilan kaya mas naging authentic ang pelikula. Kumbaga, mas naging totoo.
Sa panahon ng AI at sobrang polished na content, minsan ang sobrang perpekto, hindi nakapani-paniwala. At si Newlay, patok dahil hindi perpekto. Ang mahalaga, may kwenta. Ang kwento. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Chicadora, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Biyernes. Happy weekend po mga kapatid. Ako po si Jervy Ryanson. Ang galing ni Newlay. ng toy na gano'n. Na-curious tuloy ako kung ano yung storya ng Yung baka. pelikula, diba? Content is king. Oo. Eh, sa Yung China, story ang maganda. pag sinuportahan ka naman ng mga Chinese, talagang tiba-tiba sa box office yun. Panalo sa 240 Spider-Man. million pesos. Sabi, no? Ibang klase Tiba-tiba si producer Newlay. na. Abangan niyo ulit kami sa Lunes dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.